May pasok nga pala ngayong araw na to kaya maaga tayong nagising. Kinunan ko nga itong video ito ay nung nakaraang pang Webes. Dahil palagi tayong late kung matulog mga Ma'am Shebels, kaya kung makikita nyo talaga namang nakapikit pa ang mata ko. At nakita ko nga maraming kalat dito sa aming lamesa. Naghilamos na muna nga ako para ako naman ay matauhan na. Nagbasa lang pala ako ng mukha mga Ma'am Shebels kasi hindi ko kaya, sobrang lamig ng tubig. Maghihilamos nga pala ako kasi lalabas ako ng bahay kasi bibili ako ng gatas ng mga anak ko. Pero bago nga ako lumabas ay tinawag ako ng kalikasan kaya pumasok na muna ako ng CR mga Ma'am Shebels. May hinahanap nga ako mga Ma'am Shebels at hindi ko talaga mahanap-hanap kaya nakita ko tong mga kalat sa ibabaw ng lamesa kaya niligpit ko na muna. At habang naghahanap mga Ma'am Shebels, nagliligpit na rin ang Ma'am Shebels nyo. Pero kailangan ko na talagang makita yung kasi nga pupunta pa ako ng tindahan. At ayun na nga, nahanap ko na rin sa wakas ang hinahanap ko. So pupunta na nga ako ng tindahan. Malapit lang naman yung tindahan na bibilhan ko mga Ma'am Shebels. Paglabas mo lang dyan ng kalsada ay meron ng mga tindahan na nakabukas. Kadalasan bumibili talaga ako sa kabilang kalsada pa mga Ma'am Shebels, pero dahil sarado pa nga yung tindahan doon kaya dito na lang ako sa may unahan namin bumili. At nakabalik na nga ako mga Ma'am Shebels, kung makikita nyo sobrang dilim pa talaga dito sa loob ng bahay namin. Hindi ko pa rin nga ginigising yung mga anak ko mga Ma'am Shebels kasi gusto ko ma-extend pa kahit konti yung kanilang tulog. Dahil alam niyo na medyo late na rin silang natutulog tuwing gabi. Sa pagtimpla ko pala ng gatas mga Ma'am Shebels, kalahating mainit at kalahating malamig. Minsan nga yung aking bunsong anak ay ayaw niya nang nilalagyan ng mainit na tubig yung kanyang gatas. Pero dahil sabi ko nga sobrang lamig ng panahon ngayon, kailangan medyo mainitan naman yung kanilang sikmura. At kung makikita nyo mga Ma'am Shebels, gatas lang talaga yung prepare ko sa kanila tuwing umaga. Kasi may mga times na kahit paglutuan ko sila ng kanilang paboritong ulam, ng kanin, ay hindi talaga sila kumakain tuwing umaga mga Ma'am Shebels. Pagkatapos silang uminom ng gatas ay diretso na sila maliligo. Pero sinusigurado ko naman na mabubusog sila mga Ma'am Shebels sa kanilang snack sa school. Sa pagkatimpla ko nga niyan, saka ko lang sila ginising. Habang umiinom nga sila ng gatas ay naalala kong kailangan ko pa palang mamlansya ng kanilang mga uniform. Hindi kasi ako isahang mamlansya mga Ma'am Shebels, sa tuwing gagamitin lang nila ako nagpaplansya. At dito na rin ako sa ibabaw ng kama ng anak ko namlansya mga Ma'am Shebels dahil wala pa kaming kabayo. At habang ang namamlansya ako, naligo na rin yung mga anak ko. Sa mga oras na to, tapos na silang maligo mga Ma'am Shebels at nagbibihis na sila. Marunong na naman silang mag-asikaso ng kanilang mga sarili, kaya lang mga Ma'am Shebels talagang nababagalan ako sa mga kilos nila. At hindi lang yun, dahil nga mahaba ang kanilang buhok mga Ma'am Shebels, kailangan ko silang tulungan. At kung hindi, pagkatapos nilang magbihis, talaga namang basang-basa pa itong mga uniform na gagamitin nila. So pagkatapos nilang magsuot ng polo mga Ma'am Shebels ay pupunasan ko ulit yung mga mahahaba nilang buhok. So marami nagtatanong bakit daw mahaba ang buhok ng anak ko. Actually mga Ma'am Shebels, wala rin sa plano ko nung pahabain ang buhok nila. At umpisa kasi yan dito sa pangalawa kong anak na si Courtney. Dahil sobrang nipis ng kanyang buhok mga Ma'am Shebels, kaya hindi ko siya pinapagupitan. Hanggang sa humaba na nga ito. At dahil after 3 years ay nanganak na rin ako kay Buligid, kaya hindi ko na talaga naasikaso na paputulan pa yung kanyang buhok. At dahil nagandahan na rin ako sa buhok niya mga Ma'am Shebels, kaya wala na talaga akong plano na pagupitan pa ito. Hanggang sa malaki na rin si Marknell. Si Marknell alam ko na pagupitan ko to minsan. Pero hindi na naulit nga mga Ma'am Shebels kasi nga dumaan na yung pandemic. At dahil pandemic, lagi tayong nasa bahay, bawal lumabas, kaya ayan, tuluyan ng humaba yung mga buhok nila. At nung tapos na nga yung pandemic, talagang magaganda na yung mga buhok nila. Kaya hindi ko na rin naman pilinano pa na pagupitan pa sila. May nagtatanong rin nga kung hindi ba binabawal ito sa school. Sabi ko naman sa ngayon, elementary grades pa lang naman sila ay hindi pa binabawal. Pero alam ko pagdating nila ng high school or middle school, hindi na ito pwede. Kaya pag grade 6 ng anak ko, mga Ma'am Shebels, ay kinikondisyon ko na ang sarili ko na gugupitan ko na ito paunti-unti. Kasi meron din kasabihan Ma'am Shebels na hindi pwedeng biglain ang pagupit ng buhok nila. Kasi nga daw magkakasakit yung mga bata. Marami nagsasabi na bibilhin nga nila yung buhok ng mga anak ko kung sakaling pagugupitan ko na. Pero sinasabi ko sa kanila na hindi ko pwedeng biglain yung pagupit ng buhok ng mga anak ko. Kaya hindi ko sila magugupit ng full length. Kailangan ko silang unti-untiin. Sayang naman nga daw. Sayang nga naman talaga ng perang makukuha ko mga Ma'am Shebels. Pero ano ba, isasakripisyo ko ba yung kalusugan ng mga anak ko? Syempre hindi, dahil mas iisipin natin yung kalusugan ng ating mga anak. At ayan na nga, nagpa-cute na naman itong aking anak na si Marknell. Pero pag sinabihan mo yung sumayaw siya, ayaw niyang sumayaw. Kapag gusto niya, talaga naman todo bigay. Nakapagbihis na nga rin sila mga Ma'am Shebels, kaya nire-ready ko na rin itong mga tubig na dadalhin nila sa school. At kahit nga may mga tubig na rin sila sa kanilang classroom, ay talagang pinadadalan ko pa sila ng kanilang baong tubig. Nagagalit nga ako paminsan-minsan kasi pag uwi nila, hindi man lang nabawasan yung tubig na kanilang baon. Siguro dahil na rin sa panahon kasi hindi masyadong mainit ngayon, kaya hindi masyadong nauuhaw ang mga bata. So nilagay ko na rin yung kanilang pamasahe pa uwi. Pag uwi lang yung nilagay ko sa kanilang pamasahe kasi nga ngayong araw na to ay hihatid sila ng kanilang daddy. Kasi sayang naman yung ibabayad pa nila sa pedicab. Malapit lang naman kasi yung bahay namin sa school nila mga Ma'am Shebels. Kaya sa tuwing hapon pag uwian nila mga Ma'am Shebels ay naglalakad na rin sila. At ayan na nga yung tricycle na maghahatid sa kanila sa school. Talaga namang napakakulimlim pa ng panahon namin dito ngayon sa Bicol.
kanya-kanya pang ang habilin ang mga batang ito. Ipag-charge ko daw ang mga cellphone nila kasi mamaya pagdating nila sa hapon, ay siguradong cellphone na naman ang babalingan nila. Ayan, paalis na nga ang mga batang makukulit. At bago pa nga ito makaalis mga batang ito ay nakailang ulit ng goodbye kiss sa mami nila. Yung akala mong hindi kami magkikita ng mahabang panahon, pero mamaya 3 oras lang ay nandito na naman ang mga batang ito. At may pahabol pang ang kaway-kaway ang mamang maliit mga mamshiballs. Sa hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Yun lang!